Eto Sige. na, Okay na? disiplinado tong kausap natin. Okay na. Mahusay mamili ng palay ito. Si Administrator Larry Lacson ng National Food Authority, NFA. Magandang umaga po. Morning, Administrator. Hi, magandang umaga, Weng at Weng. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Alam natin, anihan na, Administrator, ano muna ang target ninyong mabili na lokal na ani ng mga magsasaka natin ngayong anihan? Well, sa buong taon, ang target natin nasa 790,000 metric tons. Sa itong anihan na to, 40% nun ang ating target. No? Kung makuha natin 50%, better. Okay, nabalitaan namin ang magandang balita na itinaas daw po ng NFA yung inyong buying price sa ating mga lokal na magsasaka. Well, tama po yun, no? Kasi napansin na natin na medyo bumababa na yung presyo ng traders sa ibang mga lugar. Kumbaga, nakita na natin yung trend. So, tayo sa NFA, lagi naman natin sinasabi, susuportahan natin yung presyo ng palay na magsasaka. Kumbaga, sinasalo natin ngayon, ano, para hindi bumagsak. Sinasalo natin ngayon para umangat sa level na tama. Kanya eto, medyo nag-aggressive na tayo ng nagpresyo. Mula 25 hanggang as high as 30, no? Depende sa rehiyon. Pero next week, wala nang bapatak ng 25 yata. Nasa ano na tayo, mga 26 hanggang 30. Karamihan dito, 30. In general, kumbaga, ang ginawa natin is it's higher than the traders' buying price. Magkano po ba ang traders buying price? Sa ngayon, ang natataya nating ika nga monitoring buong bansa, national average to, Weng, no? 22.58 ang fresh, 26.48 roughly ganon. Ang dry. Ang dry natin ngayon as high as 30. So tinignan natin yung every region, every province, kunwari, 27 sa isang lugar na ito, ginawa natin 28. So, yun yung mga hakbang na ginawa natin para masalo natin yung pagdaus-dus ng presyo pababa. Yung pong basihan ng, kunyari, kung ano man presyo ho niyan na itinatakda ho ninyo na pambili o binibili sa palay, yan ho ba sapat na sa gastusin ng mga magsasaka? Yung kanilang yung production cost nila. Sapat ho ba yan? Kasi baka naman yung production cost nila ay mga umaabot na ho ng mga 20 kada kilo, tapos bibili nyo ng mga 26 lang, mga gayon, 30. Tama po yung tanong na. Magandang tanong po yan, no? Ito pong inaani natin ngayong tag-araw na ito ay ang production cost po nito dahil hindi pa naman ho nagkagera nung panahon na ito'y pinapalaki, ano? Ang gastos po nito sa amin pong taya nasa mga 15 hanggang 16 pesos kada kilo. So, masasabi po natin base sa aming sariling datos na itong presyo namin ay napakaganda po. Actually, ang presyo din ng traders simula February hanggang March at itong April, napakaganda. Kanya po hindi kami makasabay, no? Kasi mataas ang presyo. At ngayon nga, sumabay na kami, tinaasan pa namin. Masasabi ko with full confidence na talagang kumita po ang ating magsasaka rito. Dinodoble nyo, kung nasisilip nyo, kung ito pala yung gastusin nila, doble natin. Yun ba yung rule of thumb? formula? Ay, hindi po natin rule of thumb yan. We are more on the ano ba yung kalakaran ng presyo sa kanilang mga lugar. No? Kahit 15, 16, kunwari ang kanilang gastos, hindi po tayo yung tipong siyempre kung negosyo po ito. Sabihin natin, 19 lang. Hindi po. Kung meron po ang trader na 25, ay kailangan po nating sumabay para makakuha tayo ng buffer stock. Okay, maganda yung balita na tinaasan ng gobyerno yung buying price. Pero dahil puno pa rin ba ang inyong warehouse sa ngayon, Administrator? Maganda rin punto yan, Weng, no? Sa ngayon, sa bilis ng ating paglabas ng ating benting bigas, meron na at patuloy ang paggiling o pagmill natin na lumuwag na po ang ating mga bodega ng 40%. So meaning, kung para maunawaan ng ating mga kababayan magsasaka, mga roughly 7 million bags ang kaya pang i-absorb ni NFA sa ngayon. Kaya lang, ang ano dito, nationwide dito pinag-uusapan natin. Meron dito mga situations where, kunwari, isang bodega sa isang sulok ng, let's say, Cagayan, meron dun isa puno.
no? Oo. Merong yung iba mas maluluwag. Yun, So, natanong ko yung administrator kasi dahilan yun dati na hindi lubos makapamili pa ng dagdag na bigas ang NFA dahil puno ang warehouse. Kung halimbawa sa isang lugar, kagaya ng isang sulok ng Cagayan halimbawa na nabanggit nyo, doon puno ang warehouse, walang choice ang mga magsasaka doon kundi ibenta sa mga trader na pwedeng mambarat na naman sa kanila yung kanilang produce. yun yung sa mga tinatawag nating exceptional na lugar na Mm-mm. medyo puno pa, talagang yun ang katotohanan. Pero ganito, Wen, no? Mm-mm. Ang ating solusyon diyan, ito yung mga pinapatayo nating mga milling at drying facilities sa mga lugar na alam natin, identified natin. Like for example, diyan sa Mm-mm. Cagayan, sa susunod na taon, meron na ngayon, meron na tayong tinatayo, dalawa, pero Mm-mm. sa susunod na taon, nag-donate pa ang local government unit, magtatayo pa tayo doon. Kasi alam natin Mm. may kakulangan doon. Opo. So, ganun ang strategiya natin. Pero for now, kunwari may isa doon, may ganun, iyon, aaminin natin, merong maisa-isa na Oo. puno yung bodega na yon. Pero Mm. pangkalahatan, lumuwag na tayo ng 40%. So Opo. mas makakapamili tayo ng marami-rami na bigas Ay, na ani. tama. Tama po, mas marami-rami ang mabibili natin ngayon dahil lumuwag na nga tayo, kaya nating i-absorb ang up to 7 million bags of palay. Doon po sa, Oo. dahil tumaas ang production cost dahil doon sa problema sa langis, di ba, administrator, wala nang pwedeng itaas pa yung buying price ng NFA para i-consider yung matinding inakyat sa production cost dulot po ng gastos sa diesel o kaya naman gas. Puro diesel yata ang ginagamit dyan, Diesel administrator. po, Yes. karamihan dyan, diesel po. At yung iba, may nakapag-solar na, pero karamihan diesel. Yes. So yung tanong na pwede pa bang itaas para ma-compensate yung nalulugi sa kanila dahil sa mahal na diesel? Well, straight muna doon sa tanong mo, pwede pa bang itaas? Pwede po yan for as long as we get another approval from the NFA Council Ah. na itaas. Pero doon po, para lang maunawaan natin, nandun po miyembro natin ang mga economic managers din, tayo po sa NFA at sa Mm-mm. DA. So pinag-uusapan din po yan as in sa pangkalahatan din po ng kapakanan ng bansa. Pwede pa rin po itaas for as long as makumbinsi natin ang council na kailangan ng mas mataas pa sa 30. Pero doon sa punto ng tumaas na lahat, tama po yan, tumaas na po lahat yan. Pero ang tingin po natin kasi ang pinakamalaking epekto nitong pagtaas ng diesel at pagtaas ng fertilizer, ito pong dumarating na wet season. Yes. Dito po talaga sa tatamaan. So kung ito pong pinag-uusapan natin sa dry season, mga ilan-ilan po, a certain percentage of the harvest ang tinamaan ng mataas na presyo. Pero in general, tapos na po kasi ito eh. Kumbaga, nung magkagera, halos nalagay na yung inputs. Kailan Hanggang, yung... hanggang kailan ho mananatiling ganito ang presyo ng bilihan nyo ng per kilo ng palay? Ako, sa tinataya ko, sa personal, kasi nire-review natin yan on a weekly basis. Tingin ko hanggang matapos itong anihan ng palay ng summer crop, eto na yon. Hanggang Tuloy-tuloy na to. Mayo? Kasi kailangan din nating mag-replenish ng stocks, no? Opo. Pinapabilisan po sa atin ang benteng bigas dahil na rin alam naman natin ang sitwasyon. O which talaga pong bumilis, no, kailangan po nating ma-replenish. Sa kabila naman ng pagbilis ng release ng bigas ng NFA para sa Benting Bigas Program, hindi naman to nangangahulugan na kukulangin tayo sa supply. Lalo na yung paparating na po yung ulan at bagyo season natin, Administrator. Tama po, concern po yan talaga. Pero kami po sa NFA talagang yan naman po ang primary lagi naming pinagtutuunan ng pansin. Sa ngayon po, ang buffer stock natin is more than 9 days pa rin, no? Napakataas pa rin po niyan. At hindi po natin sinasaid, ika nga, no, sa simpleng lingwahe. Hindi po natin sinasaid ang ating mga bodega kasi lagi po tayong nagtitira o nagsusubi para sa tag-ulan, ika nga, no? Linawin ko yung Administrator, 9 Nakakalkulado days? po yan. 9 days or 90 days? 9 days po. Ang 9 days. naman sa atin kasi, ang mandato sa atin, bago pa nga itong 2024 RTL, 9 days buffer stock lang talaga eh. 9 days ngayon lang. Ngayon, itinaas na sa 15, kanya bibili na rin tayo ng para at least mapunan natin yan.
Okay, ito lang para maunawaan ng lahat. Ito pong pagbili nyo ng palay, 30 pesos per kilo. Ano naman epektuhin to sa presyuhan ng bigas? Kasi hindi naman lahat nakakabili ho ng NFA. Tsaka Oo. limitado lang to kung saan pwede ho Sa magkaroon ng Kadiwa access. stores lang Kadiwa ito lang, eh, di ba? oo. Ano epekto nito sa presyuhan ng bigas? Nakaka-impluwensya ba sa merkado? Nakaka-impluwensya siya sa tingin ko ng kaunti. Pero kung kasing titignan natin yung presyo ng bigas sa merkado, pinag-usapan natin dito yung lokal na bigas, no? Mm. Since February, mataas na po ang presyo ng palay. Umabot pa po ng 32 pesos per kilo ang dry. So kung ano't ano man po ang epekto ng presyo ng 30 pesos na presyo ng NFA, naramdaman na po natin to since February, March at April kasi yun na rin po talaga ang bili ng mga trader at that time, no? From February, March. So itong pagpasok ni NFA at 30, minimal to no effect na ito kasi the traders have been buying, ika nga, Oo. at that level. Bumaba lang siya ngayon kanya sinalo natin. In ano naman, parang kung aanalisihin natin, kanya medyo mataas ang presyo ng local na bigas ngayon. It's because since February, mataas na ang bili ng mga traders. Kanya meron makikitang 55, Oo. more than 50, hanggang 60 na local rice kasi Oo. hindi po nagtakda ng suggested Retail retail price, price or Yes. cap sa lokal. Oo. Kasi nga po gusto natin kumita ang magsasaka. Pero for the consumer, may programa naman po ang DA in terms of the imported rice, no? Nilalagay niya ng cap na 48, 45 pesos at ngayon impending 50 pesos price cap. Doon naman nababalanse yung interest ng ating mga kababayang consumers. So- Tayo lahat yun, kasama na Oo. tayo doon. Subalit, ibig sabihin pala nito, ay hindi ho talaga bababa. So maglalaro pa rin ho ang well-milled rice sa mga base sa presyohan ng DA na sa mga 47, 50 Oo. ang kada kilo. Yan ang Tama pinaka po. mga mura na lokal na bigas. Yes. Tama po, ganun po maglalaro yan hanggang, ang target po nito talaga, sana hovering lang sa 50 level, hindi lalampas po doon. Ngayong mahal na ang kuha ng mga trader, maaari bang lumagpas ho ito? Kung sa imported, makokontrol yan. Itong sa local, very minimal po ang gustong maging intervention natin yan dahil nga pinoproteksyonan natin ang ating mga magsasaka. So, kumbaga, ang importante dito, mayroong available sa market na mura, 45, May hanggang choice. 48, Imported yan. hanggang 50. Oo. At meron ding local na rice na quality rin naman hanggang 55. Ayun naman tulong na natin sa ating mga magsasaka. Administrator, kailan yung susunod na taniman? Well, ito pong as early as late May, nagtatanim yung iba pagpatak ng ulan, ika nga, pero ang kasagsagan ng maraming taniman, June, July, June, tapos July. anihan ng October, November. Diyan mamomroblema ang mga lokal na magsasaka sa pagbili ng nagmamahal na diesel Na at saka mahal na fertilizer. urea. Yes. May Tama po. pwede bang intervention na gawin doon ng gobyerno? Paano yun? Ibig sabihin, lalaki ang kanilang gastos. Naturalmente, kailangan parang mag-adjust, hindi ba lahat? Hindi pwedeng sobrang laki ng kanilang production cost tas hanggang dito lang ang pako ng presyo natin ng pamimili. Maraming programa ngayon ng Department of Agriculture in terms of financial assistance, no, sa ating mga magsasaka. Hindi lamang sa magsasaka, pati po sa mga isda. Marami naman pong fuel subsidy sa mga isda, fertilizer subsidy at fertilizer assistance sa mga magsasaka natin. Marami po yan. Pero aminado naman po tayo at ang gobyerno, hindi naman po sasapat sa dami ng ating mga magsasaka. No? At least makakaibsan lamang. Hoping na at least umimprove yung condition na matapos na itong problema sa Middle East. No? Sa atin naman, sa part ng NFA, ayun, lagi tayong sasalo sa presyo para making sure na mayroong option ang ating mga magsasaka na pupuntahan at yun nga yung NFA pagdating ng anihan. Meron pa Meron pala po mga tayong- suporta ang DA sa magsasaka. Meron pa pala tayong isang inaalala sa latter part ng taon, Administrator, yung tinatawag ng pag-asa na Super El Nino. Napo, oo, tama yan. Kanya kailangan mag-imbak na tayo ngayon, no? Tayo sa NFA, yun nga, lagi nating, yun, ang primary mandate natin. Maghahanda tayo po para doon.
Okay. Panghuli lang sa akin, gaano karami ho yung mga magsasaka makikinabang dyan? Ano nung bilang natin? At saka, di ba, pag binibili ho ng NFA ay dapat medyo dekalidad yung mga Yung palay. palay. Paano ho pag hindi ho dekalidad, nire-reject ho ba yun? O mas mababa ang presyo? Meron po tayong mga standards na sinusunod, definitely. Pero, katulad po ng mga nakaraang mga announcement namin, niluwagan po natin. Oo, nakikinig tayo sa magsasaka. Oo. Noon, pag medyo sumobra ang tuyo hanggang 11%, hindi natin tinatanggap kasi pag giniling po yun, durog-durog na po yun, pangit na po, mapipintasan na ulit tayo. Pero ngayon, ibinaba na natin hanggang 11% moisture content. Tapos pati po yung sa purity, medyo nagluwag tayo, pati po yung sa presence ng peste, dati talagang dapat free from pest. Ngayon po, visibly, kumbaga, pagtingin natin, okay naman, walang tinatanggap na po natin. Okay. Niluwagan po natin yan. So, ibig Yun po sabihin- yung ginawa natin. At in terms of, kayang bilhin o ilang magsasaka, kung 7 million bags po, talagang makuha natin itong anihan, pero medyo imposible na po yun. Doon po didepende kung ilang magsasaka ang makikinabang. Hindi pa po natin alam ang exact numbers, no? Later on, we will provide kung ilan po mga magsasaka ang nabilan natin. Kasagsagan po namin namimili ngayon, every day may report sa akin ng mga field officers kung ilan ng bag ang nabili, etc. Kasi priority Babalitaan natin, po namin kayo. priority natin na kumita at kahit papano gumanda at maging maluwag ang buhay ng ating mga magsasaka. Oo naman. Sa halip ng mga trader, kasi yung mga trader hindi naman nagbibilad ho yan sa araw. Naman, hindi sila Tama po. nagpo-produce. Sila. Oo. Ang Administrator, huling hirit na lang sa akin, nasaan na yung project o programa na dapat ay bubuhayin yung operasyon ng mga NFA-accredited stores or bigasan? Oo. Pare-pareho Hinihintay ko nating talaga yun, hinihintay yan. Administrator. Kailangan, Wayne, na mailabas muna yung amyenda sa RTL na kung saan priority bill po yan. Na-expect Hunyo, lalabas na. Or sabihin natin, late July, pero target ng Pangulo, June. So, it will take some time to prepare and hire people para pagbabalik ng mandato ng NFA. We're thinking at early next year, meron na po tayo niyan, yung sa mga retailer, para po at least mas maraming Pilipino. Doon po, pag nasa retailer na, wala na pong sinisino doon, na hindi lang vulnerable sector, kundi lahatan na po. Okay, ng ating mga kababayan. Ilang NFA accredited stores ba yung pwedeng mabuksan once na amended na ang rice tarification law? Naku, kung susundin po natin yung huling tala ng accredited retailers ng NFA, hindi po bababayan ng 60,000 accredited retailers nationwide. Yun ang talagang Opo. magkakaroon kayo ng dent or epekto sa presyohan ng bigas sa merkado. Tama, ako yun. I'm 100% sure magkakaroon talaga ng dent, no, sa merkado. Okay. O Sana naman, po ang gusto ko, magkatotoo na yun. Ako ang gusto Sana ko, po. ang gusto ko maging rice sufficient tayo. Less import, Oo. less ang mga nakikinabang ho dyan. More local Pangarap po produced. natin lahat yan. Oo. Para lahat ay Administrator. nakakatikim ng talagang bigas na dekalidad na ito yung mga premium na dito ho sa atin galing. Ani Dito na ani talaga natin. ng kamay ng mga Pilipinong magsasaka. Yes, Ayan. opo, tama po yun. At alam nyo ho, na siguro, panghuling message ko, kung darating po ang panahon, once po tapos na itong ating mga modernization project sa ating mga post-harvest facilities, sinisiguro ko po sa inyo, ang NFA rice ay Quality. maikukumpara ninyo sa mga imported, sa ganda po ng mga makina na aming binili. Darating po yan. Yan. Wag na sa imported. I-compare dito sa atin. Local Kasi na dati, lang. Local na lang. local na lang. Kailan Oo. mangyayari yan, Administrator? Mangyayari po yan kapag natapos itong programa ng modernization natin at naibalik ang mandato ng NFA na bumalik sa market. Naku po, maganda po ang bigas ni NFA. May pagmamalaki po Sana natin nga, kumpara natin sa imported. Sana Wala ka, na kasi yung manilaw-nilaw, bukbukin na NFA rice, Administrator. Promise nyo sa Wala amin na yan. po yun kasi dahil sa regular ang labas ng ating bigas, iikot at iikot po ang stocks natin. Wala pong malalaon. Yun Alright. po ang sigurado. Sige, Administrator, salamat po sa oras. Good luck thank you po, Administrator. Maraming Salamat. salamat din po at magandang umaga. Good morning, sir. Yan, nakausap natin Administrator Larry Lacson ng National Food Authority, mga kapuso.